Paano malalaman kung Christ-centered ang isang church? So, nakaka-anim na po tayo. Ituturo ko po sa inyo ngayon yung pampito. Pero i-recall ko lang po muna sa inyo yung 1 hanggang 6. Sabi po ni Pastora Cristel, sa number 1, si Kristo ang sentro ng pangangaral sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Ngayon, dapat lang naman sa isang Christ-centered na church, walang walang ibang itinuturo kundi ang sentro ng lahat ng itinuturo sa simbahan ay patungkol sa Panginoong Hesus. Sabi nga po ni Pastor Cristel na dapat si Jesus ang ipinapakilala natin sa mga tao. Ngayon, hindi tao, hindi tradisyon, hindi sariling opinyon ang laging itinuturo kundi si Jesus at ang kanyang ebanghelyo ang pangunahing mensahe. Mga kapatid, nung si Jesus po ay namatay at nagbigay ng buhay para sa kaligtasan nating mga tao, siyempre muli siyang nabuhay. Pagkatapos ng 3 araw, ang ginawa po niya ay i-follow up po niya yung kanyang mga alagad. At si Jesus po ay nag-iwan ng bilin sa kanyang mga alagad. At ang bilin po na yun ay yung Great Commission. Ano yung Great Commission? Yung ipahayag mo ang gospel. Ipahayag mo ang mabuting balita. Anong mabuting balita? Na merong Jesus na nagbigay ng kaligtasan sa atin ng mga tao. Yan dapat ang maging sentro ng pangangaral sa isang Christ-centered na church. Mapapansin din po natin na yung mga alagad noong unang panahon, kagaya ni Apostol Pablo, nung nagkaroon siya ng encounter kay Lord, nakilala niya ang Panginoong Yesus at binigyan siya ng ministry ng Panginoong Yesus. Kung mapapansin po natin sa paglalakbay niya, sa bawat tao na nakakasalubong niya, iisa lang yung sermon niya. Kung paano ibinago ni Jesus ang kanyang buhay. Kung paano siya tinawag ng Panginoon. Kung paano siya iniligtas ng Panginoon. Yun lang yung sentro ng kanyang sermon outline. Simula sa pinakamababang uri ng tao hanggang sa nakarating siya sa Roman Empire. Mula sa pag-share niya sa mga Hentil, maging sa pag-share niya sa mga Hudyo. Ang sentro ng pangangaral niya ay walang iba kundi si Jesus. Number 2, na malalaman natin kung Christ-centered ang isang church ay the Word of God is the highest authority. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ano pong sabi ni Pastor Castel? Dapat always Bible-based ang preaching po natin. Anong dahilan? Dahilan sa ang salita ng Diyos ay may kakayanang baguhin ang buhay ng isang tao. At mga kapatid, malalaman po natin nga kung Christ-centered ang isang church ay, siyempre, Word of God ang basis ng katuruan ng simbahan. Kasi, doon nga sa verse 16, sabi niya, may pakinabang ang salita ng Diyos. Ngayon, kung aabante tayo ng verse 17, sinasabi na magagamit natin ang Word of God sa pagsaway, sa pagtutuwid, at pagsasanay ng katwiran. Ano yung focus ng verse 17? Sabi dito sa verse 17, upang ang tao ng Diyos, tayo mga nakakilala sa Panginoon, tayo mga naglilingkod sa Panginoon, sabi niya ay maging ganap. Ano ibig sabihin ng ganap? Ang ibig sabihin ng ganap sa ibang translation ay yung word na ganap, ang ginamit doon ay perfect. Though wala naman talagang perfect sa atin, pero gusto ni Lord na perfect mo yung calling niya. Sa ibang translation, ang gamit naman sa verse 17 ay complete. Hindi, kumbaga, ang pagiging complete po sa ministry o sa paglilingkod natin ay gusto ng Diyos na maging complete, makumpleto mo yung pagkatawag ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang ginagawa ng Diyos sa atin, kapag ang Word of God, yung highest authority ng buhay natin, kasi si Jesus din naman ang Word of God. Siya ang Word. Sabi sa John chapter 1. Ngayon, dahil si Jesus ang Christ, si Jesus ang sentro ng church, dapat yung mga membro po natin, through Word of God, natuturuan na maging ganap para ma-perfect din nila o makumpleto din nila ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Sabi po ni Pastor Maya naman sa number 3 na pinag-aaral natin, dapat ang Christ-centered. Sa po makikita yon, Ephesians 4:15. Sabi ni Pastor Maya, hindi lang pagtanggap, kundi dapat ituro din ang pagsisisi, pati kabanalan at pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, masasabi natin na ang isang simbahan ay Christ-centered kung may love at truth sa loob ng church.
Kung aatras tayo ng chapter, sabi sa verse 14, sabi niya, huwag ka na maging bata. Kasi dapat ang isang Kristiyano na nasa isang Christ-centered church, kailangan nandun yung growth niya. Yes, magsisimula siya talaga as baby Christian, pero hindi laging baby Christian. Dapat lumalago. Speaking the truth in love. Dito, miyembro sa loob ng Christ-centered church, dapat madali na masabi sa kanya na ito ang katotohanan. Ano sabi nga po sa Proverbs 27 verse 5? Open rebuke. Yung nasasabi mo yung totoo sa isang tao. Wala, dun sa sermon ng simbahan, walang sugar-coated. Kundi, nasasabi mo sa kanila ang totoo out of love. Speaking the truth in love. Ang ibig sabihin po kasi ng speaking the truth in love, current sa miyembro mo para lumago sila. Na, kapatid, ito ang totoo. Kaya ako sinasabi sa ito, kaya ako gustong malaman mo itong bagay na to para ayusin mo, para magkaroon ng paglago. Out of love. Ano po? Kasi mga kapatid, yung speaking the truth in love, dapat madali sa atin na makorek tayo at hindi tayo easily ma-offend, hindi tayo madali. At ang truth, yan yung magsiset us free. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin. Ngayon mga kapatid, dahil hindi ka mabilis ma-offend, kasi ang foundation mo ay wala iba kundi si Jesus. Siya ang source. Pastor Mai sa number 4, growth is encouraged. Ini-encourage na mag-grow ka. Sabi ni Pastor Mai, dapat daw po tayo ay lumalago at nagpapatuloy. Huwag mo kontento na tayo ay tagupo lang sa simbahan. Dapat nag-mature at lumalago. At dapat mas lumalago. Christ-centered ang isang church kapag ini-encourage ng pastor o ng nagtuturo na dapat lumago boy sa atin. Sinasabi niya na, alam niyo po yung kwento ng tungkol sa agila? Hindi ko na siya ikukwento ng mahaba, pero alam ko marirecord niyo yan. Na nagsimula siyang maging sisiw na isama siya sa mga manok. Pero bakit mga sisiw dito? Mas mahaba ang pakpak ko kasi hindi naman siya pwedeng manatiling sisiw lang siya. Kailangan lumaki siya at maging agila lang siya. Bakit? Kasi sa kanya ay maging agila. Ngayon, ang trabaho natin sa loob ng simbahan na Christ-centered, kailangan ma-encourage na kailangan lumago sila. Kailangan may improvement yung Christian life nila. May paglago. Kailangan makita mo na, itong kasama ko na to. Itong kapatid ko na to. Nagmamature na siya. Hindi na siya kagaya ng nagkaroon ng growth sa kanya. Magugulat na lang tayo yung mga kasamahan natin na encourage natin lumago. Marunong prayer, naragdagan na yung ministry niya, marunong na siya mag-share ng Word of God. Bakit? Nagkaroon na ng growth doon sa simbahan, hindi mananatiling baby Christian nga, kundi kailangan lumalago. Ngayon, sabi po ni Pastor Rodel sa number 5, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Sabi ni Pastor Rodel, kahit sa maliit na bagay, palaging sa Diyos ang papuri. Sabi po, nakakatawang pakinggan yung mga kinukwento po na example ni Pastor Rodel. Yung sinasabi niya, na glory ng isang Kristiyano, si Lord sa kung ano ang lumalabas ng salita sa bibig nila. Action nila sa bawat sitwasyon na yon. At hindi dahil sikat lang yung pastor, kaya Christ-centered ang church, hindi dahil malaki ang simbahan, kundi dapat makikita natin na lahat
ang glory nito, mga kapatid. Sabi pa po sa number 6 na itinuturo ni Pastor Rodel, may mga nababagong buhay. Sa second, ang salita ng Diyos ay nagdadala ng pagbabago. Sabi pa po niya, kapag si Kristo ang naging sentro ng pangangaral, may kapangyarihan niyang salita. Ibig sabihin, dahil Christ-centered ang church, si Jesus ang sentro ng pangangaral, ang kanilang buhay. Makikita tayo ng mga tao, makikita tayo ng mga tao na kapaligid sa atin na malaki nang nagawang pagbabago. Halimbawa, yung tao na nakakilala sa Panginoon, tapos kilala siya ng mga tao sa looban na, ay ito, pasaway. Pero nung nagsimula magsimba, nakapakinig ng pangangaral, naturo ang sabi nila na habang lumalakad ka, nakikita nila nagbago yung aura mo, nagbago yung tsura mo, nagbago ang buhay mo, sasabihin sa'yo ng mga tao, yung batang yan, ang laki ng pinagbago niya nung nagsimulang magsimba yan. Ang laki ng meron sa simbahan, bakit yung bata na yan na dating basagolero, dating matigas ang ulo, dating pagbago. Bakit? Kasi sa loob ng Christ-centered na church, kailangan may nababagong buhay. Nakikita na sa mga Christ-centered na church, marami ang buhay, living testimony ng simbahan na kinabibilangan natin ay Christ-centered. Glory to God. Na kung ikaw ay isa sa malaki ang binago ng Diyos sa buhay natin, lahat ng glory binabalik natin sa Panginoon. Kapag maraming nababagong buhay, ang simbahan ay Christ-centered. Ito po yung last sa topic po. Kumikilos ang presensya ng Diyos. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Hindi lang puro programa ang simbahan. Kaya na ang banal na spirito ay kumikilos sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang Christ-centered na church dapat natural sa loob ng simbahan ang pagkilos ng Diyos. Sa Christ-centered na church. Bakit? Kasi kung naasan si Jesus, nandun ang kung pag-aaralan natin ang gospel, binabasa natin yan, kung nasan si Jesus, nung naalala niyo po, yung tinuturo po ng pastor po natin, last Sunday, yung tungkol sa pagpapakain sa 5,000 tao, ay noong nandun si Jesus, nandun ang presensya ng Panginoon at nagkaroon ng maraming mala. Ngayon mga kapatid, dalawang bagay na kilos ang presensya ng Diyos sa literal, sa loob ng simbahan, as in sa church. Ngayon mga kapatid, paramdaman niya sa loob ng simbahan, sa panahon na sasamba siya, sa panahon na magpupuri siya sa Panginoon, kailangan nandun yung presensya ng Christ-centered church ay nagiging prayer room. May mga tao nagpe-pray. Yung presensya ng Panginoon. Sa mga church fellowship, sa mga church activities, dahil nasa oral na si Jesus ay kikilos ang presensya ng Panginoon. Ano yung pangalawa? Pagkilos ng presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Dahil nasa sentro, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Ibig sabihin, nasa buhay natin ng Panginoon, nasa puso natin ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Dahil nasa makikita ang bunga ng Espiritu Santo sa buhay natin. Ngayon, ano yung sinasabi ng Diyos? Ano nakalagay sa verse 22 at 23?
Sabi sa verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katapatan, kaamuan, pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Mga kapatid, ibig sabihin niyan, si Jesus, siya ang magiging sa ang sentro ng puso natin, kikilos ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, mga kapatid, yung sinasabi, sabi niya, bunga ng Espiritu. Mga kapatid, ang Greek word ng salitang bunga ay karpos. Bunga, ani, resulta. Yan yung ginamit na Greek word nung unang panahon. Mga kapatid, ibig sabihin, sa buhay natin, sa atin, bilang mga Kristiyano, makikita yung resulta. Makikita ang pagkilos ng Espiritu Santo. Hindi bunga dahil sa pagsisikap natin, kundi dahil bunga ng pagkilos ng presensya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, sa isang Christ-centered na church, dapat kumikilos ang presensya ng Diyos at love. Yun nga, yung nine fruit of the Holy Spirit. Sabi niya, love, joy, peace, long-suffering. Dapat matyatsyaga. Ay matyatsyaga na miyembro, gentle na miyembro, yung mga maihinahon, natuturuan huminahon, goodness, faithfulness, yung kindness, tapos yung temperance, merong self-control. Yan ang napuproduce na bunga sa buhay ng isang tao at sa loob ng simbahan. Kaya kung maghahanap kang church, kung saan ka diyan pa sa church na ito, mas makikilala ko pa ang Panginoon. Tanong mo din, mas mapalapit ba ako kay Jesus diyan sa sisimbahan ko na yan? Kasi maaaring na makikinig ngayon, hindi taga-Rema. Mo tong 1 to 7 na ito, magandang na-consider mo tong mga bagay na to. Kasi kailangan na mapuntahan mong simbahan ay Christ-centered. Dahil hindi magsasabi yung tumingin ka lang sa amin. Hindi. Dahil ang isang Christ-centered na church, ang sasabihin nila, tumingin ka kay Jesus. Yun lang po yung gusto ko ibahagi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at Amang Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus, naming Panginoon na pinaglilingkuran, maraming salamat dahil patuloy mo sa amin na ikaw, Jesus, ang maging sentro ng buhay namin. Ikaw, Jesus, ang maging sentro ng simbahan. Naniniwala kami, Panginoon, na kapag ikaw ang naging sentro ng buhay namin, ng simbahan na puproduce ng maraming himala ang iyong anointing, Panginoon. Kaya maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat pagsamba.